makamatay! Pasista! Pasista! Mga kapamilya, niya na mga nagbagang balita sa News Patrol karong adlaw Huwebes. Mga pulis ug Mayor Duterte gidid-an sa ilang abogado paghatag og komento bahin sa shootout. Usa sa tulo ka mga suspect nga sakop sa KFR na ilhana. Mga pulis nang hinlo palibot sa palengke sa Digos City. Ug mga moske sa syudad gilibot ni Mayor Duterte aron mang apod-apod og pagkaon atol sa pagsaulog sa Ramadan. Mga kapamilya, niya na mga detalye sa News Patrol. Nadakpan ang usa ka lalaki pinaagi sa buy-bust operation sa kapulisan kaganinang kadlaw. Para sa dugang detalye atong makauban live si Danjo Revilla. Hernel, duha ka semanang gimonitor sa mga pulis ang maong suspect bag-o nila gikasa ang buy-bust operation. Gipriso sa Santa Ana Police si John Lawrence Kainglit, humanadakpan sa mga pulis pinaagi sa buy-bust operation sa Rojas Avenue, Davao City kagabi. Nakuha gikan sa suspect ang upat ka mga sachet sa gidudahang shabu nga mo kantidad og 2,000 pesos og 500 pesos nga marked money. Ang ato nga mo basta ang kuan nato nagutay buy-bust operation nga conduct nga din usa sa atong personnel acted as pusher buyer. Ano yung makakinon sa suspect nga gikan sa iya ang magidudahang droga? Apa ni anggong nagagamit siya ni ini? Gagamit ko pero ano na nang duwe-duwe na pod. Mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 ang suspitsado. Hernel, gitakdang karong adlaw i-file ang kaso batok sa suspect. Hernel. Daghang salamat, Danjo Revilla. Gidid-ana sa ilang abogado ang mga pulis hasta si Mayor Rodrigo Duterte sa paghatag og komento bahin sa shootout. Yes, sir. Sabihin ko, nandito video sir. Ito bakit ako. The order of the mayor is to shoot to kill. Pag kayo lumaban, mga kriminal lumaban dito sa Davao, shoot to kill. Yan ang order ni mayor. Kini ang mando ni Mayor Rodrigo Duterte kang Senior Superintendent Ronald De La Rosa kung musukol ang mga kriminal. Kinisabang usa sa mga gibasehan sa Commission on Human Rights nganong nagpadala sila og sulat kang Mayor Rodrigo Duterte ipaesplikar sa CHR kang Duterte ang iyang shoot to kill order. Apan matod ni Attorney Salvador Panelo, legal counsel ni Duterte og sa DCPO, wala pa nila madawat ang sulat gikan sa CHR. Kahit may matanggap siya, I have advised the mayor not to respond to it. The chair has no business directing the city mayor of Davao to respond to her letter. If she has a case against him or any of the officers involved, then let her file the case. Nag-issue na sabog gag order si Mayor Rodrigo Duterte sa mga pulis nga nalambigit sa shootout ni atong Huwebes sa CM Recto Street, Davao City ug likayan og paghatag og detalye sa investigasyon. Sumala ni Attorney Panelo katungod sa iyang mga kliyente nga mohilom na lang kay basin magamit pa batok kanila kung mubuhi sila og pahayag. They're invoking the right to remain silent. So, hindi sila mag-i-issue ng kahit na anong statement. Sa karon, padayon gihapon ang investigasyon sa PNP Internal Affairs Service kung doon na ba'y excessive force sa nahitabong shootout ngadtong Huwebes. Pero sumala sa hepe sa RIAS 11, wala pa sila'y nakuha nga mga witness nga mohatag sayang sworn statement. Gibalikan sa news team ang area og daghan ang nagdumili nga mohatag sa detalye sa shootout. Lakip na ang mga gwardya sa Allied Bank. Nga, inantay namin yung evidences na yun. From after that, magkakaroong evaluation. There is a probable cause. Kung mayroong probable cause, we will file charges. Padayon ang pagkolekta sa PNP RIAS og mga ebidensya. Pinaagi sa ilang investigasyon, buot ipakita nga patas ang PNP sa tinuod nga panghitabo og aron hingpit nang mawala ang mga alegasyon. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Nailhanas sa mga pulis ang usa sa mga napatay nga sakop sa kidnap for ransom group human gi-claim sa iyang pamilya ang patayng lawas niini sa punerarya. Ang suspect na ilhang si Edelberto Apari nga taga Compostela Valley Province base sa record sa Angel Funeral Homes. Usa na lang sa tulo ka mga namatay nga suspect ang padayong gila. Ang usa sa mga kidnapper nga si Daryl Mortejo gilubong na ni adtong Domingo.
Sa laing balita mga kapamilya, usa ang samaran human mibangga ang usa ka motor sa usa ka taxi kaganinang kadlawon. Atong sayro ng report ni Danjo Revilla. Gitabanggayan sa emergency medical technician sa 911 si Sunny Rex Ronquillo. Human natumba ang iyang gimanihong motor. Dihang mibangga kini sa usa ka taxi sa Times Beach Street, Matina Playa, Davao City kaganinang kadlawon. Kita uran og bandage ang tiil ni Sunny. Sangit na kaangkon kini usaman. Tungod sa pagkatumba, wala na makahinumdum pa ang biktima kung unsay nahitabo kaniya. Wala akong kabalong. Wala. Pero mato sa taxi driver na si Ronald Tejadillo, lang paliko unta siya, dihang kalit lang siyang gibanggaan ni Ronquillo. Yung ani na yung position sir, pagawas na unta ko. Tapos kalit lang dasmag na skill niya oh. Wala hinon maunsa ang driver sa taxi. Nimo na ang investigasyon ng mga pulis sa mong aksidente. Samtang gidala na sa Southern Philippines Medical Center ang biktima. Danjo Revilla, ABS-CBN News. Napriso karon ang anak human gipatay ni ini ang iya mismong amahan human gibunalan og kahoy ang iyang tangkugo. Ani ang report ni Claire Cornelio. Perting Chabaw ni Carmela Sipaila kay dili madawat ni ini ang kamatayon sa iyang bana nga si Rogelio Sipaila nga mismong iyang anak nga si Edwin Sipaila ang nagpatay sa iyang bana sa sitio Salinon, Barangay Katualan, Panabo City. Wala sa ilang balay si Carmela, human nga nagkuha siya og honorarium sa Panabo City isip BHW sa barangay. Samtang ang iyang mag-amahan naa sa ilang umahan kay naay gitrabaho, busa nakurat siya sa hitabo. Di ko halos makadawat nga akong anak makapatay sa akong bana kay ako na sang ginaingnan nga ayaw gitaw lang buhatan ng maluoyin daw kalako dong kung imo lang buhaton ng papa simba ko maunsa kinsa napatay ninyong duha maunsa mang Unang na-report sa pamilya si Paila nga giatake sa iyang high blood si Rogelio. Hinungdan nga namatay kini. Apan, natingala sila nga puno sa samad sa ulo ang biktima. Mato, ingon niya nga giatake daw sa high bload pero wala man dahil ka nang nakita na ko ang papa nga anay samad sa naong sa agtang na sa tangkugo. Nadakpan sa mga tanod ang sospek ug karon napriso siya sa Panabo City Police. Gisaysay ni Edwin nga nag-away sila sa iyang amahan sulod sa ilang balay nga may resulta sa pagbunal niya og kahoy sa tangkugo sa iyang amahan. Nagbikil-bikil di ko niya. Nya balik balik. Sige nga ginaamag ang balik. Ay, ang burido na mong utok nimo. Gibutyag sab ni Carmela nga dugay nang nagbahad ang iyang anak nga patyo ng iyang amahan. Apan, napugnan lang ni ini. Doon na siya pagdumot sa amahan ginakulatan na siya ang amahan sa una gamay pa na si ito ko kay wala man siya laing tao dito sa kuan sa lugar nga sila ra John duha. We will be filing a case for parricide since nga iyang anak mismo ang suspect. Claire Cornelio, ABS-CBN News. Duha ka mga gidudahang biyahedor og shabu sa Digo City ang nasikop na sa kapulisan. Kini ang resulta sa sagunsong operasyon sa kapulisan kontra iligal na droga sa syudad sa Digos. Ani ang report ni Elric Ayo. Sagun sa ng buy-bust operation sa masakop sa Digos Police. Wala hinadagpan notadong drug pusher nga si Jason Villegas. Di nagkuhaan sa police og duha ka medium size ug usa ka dakong pakete sa gituwang shabu. 500 pesos sa gituwang halin. Duha ka libo nga marked money, lighter og cellphone. Pero gipanghimangkag ni Villegas ang pasangil. Usa ka Melchor Lasala ang gitudlo ni Villegas kay mo'y tag-iya og igor ang gibilin kaniya. Kanang itima iyan ang gibilin sa kuan ko giingnan ko niya nga dong ibilin sa ni nako sa imuha kay mulakaw kog padada. Giaristo sa ang 47 anyos nga si Camilo Cartagena human nagkuha kaniya ang usa ka sachet sa gituhuang shabu. Giangkon hinuon ni Cartagena nga iya ang shabu apan igor sad kining gisugo sa usa ka Robert Navarro nga i-deliver ang shabu sa buyer nini sa Matanaw, Davao del Sur. Sumala ni Cartagena ilimubo sa napulo ka mga shabu ang iyang i-deliver kada adlaw. Din 100 pesos sa madawat nini sa matago sa kalibo nga shabu nga iyang matransak. Di ang katong kuan wala sa mga tagtong kuan. Ito kapalit. Ang katorang kuan
katulong tagiya sa item. Uli patunan kong iskalibo sa ikuan ako sa items. Continuous man yung validation nato sa ato ang mga nasa watchlist. Anyway, yung campaign natin against drug, this is a continuous campaign para at least ma-control natin, malimit yung supply dito sa Digos City. Sukat paglingkod ni Superintendent Rojo sa Digos City. Tulo na ka drug by bust operation ang gihimo. Yan ang resulta sa pagkasikop sa 5 ka mga suspect. Yung ipasaka na sa kaso. Biometrics validation giundang una sa COMELEC kay mangandam na sila sa registration sa barangay ug SK elections. Karong semanaha, gihunong una sa COMELEC ang ilang biometrics validation. Kini aron mapangandaman ang registration sa barangay ug SK elections nga magsugod karong Hulyo 22 hangtod 31. Gani, gina-upgrade na sa COMELEC ang ilang mga computer nga gamiton sa registration. Gipahibalo na sab nila ang mga kapitan bahin sa registration. Nag-inform ta sa mga kapitan regarding sa schedule nga ato ang gihimo nga kada barangay na atay gahin nga adlaw para sa ilaha. Apan problema karon sa COMELEC ang ilang registration forms kay wala pay nangabot sa ilang buhatan. Sumala sa COMELEC Central Office ang mga local election offices ang magreproduce sa mga registration form. Kining sobrang nga registration form sa SK mao ang gamiton sa 1st District sa Davao City. We are hoping nga unta mo abot na ang budget earlier kay aron pa-reproduce na ta before sa start sa registration. Kung gusto sa applicant for registration nga mas dali, mo fill up na mo pa-reproduce na lang siya ato, download siya kopya sa internet, fill upan niya daan kay aron abot din hindi na malangan. Tuwa sa registration, gipahinumduman sab sa COMELEC ang mga kandidato hasta mga botante sa mga importanteng adlaw sa barangay ug SK elections. Renal Tokmo, ABS-CBN News. Daghang mga basura ang nahakot sa gihimong pagpanghinlo sulod og gawas sa Estrada Public Market sa gihimong cleanup drive sa Digos Police ug ang Davao del Sur Provincial Police Office. Apil sa ilang nahibos ang mga basura o nga mga basura ang mga cellophane, plastic ug mineral water. Giaghat karon sa Digos Police ang publiko nga unta likayan ang paglabay sa basura bisan asa, labi na ang plastic nga mao'y makabaras sa kanal. Niadtong Sabado mihimo sab og tree planting activity ang Davao del Sur Police. Gatosan ka mga seedlings ang gitanom sa Barangay Goma sa Digos City. Kanang cleaning kami kahapon together with PHQ doon sa Estrada Public Market. Then meron kaming tree planting last Saturday. Gibisita ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang mga residenteng Muslim sa Davao City aron apuran og pagkaon karong nagsaulog sila sa Ramadan. Ani ang report ni Vina Araneta. Sa miaging simana, nagsugod pagpua sa isip pangilin ang tanang Muslim sa syudad sa pagsaulog sa Ramadan. Gikan alasay sa buntag hantud mosalop ang adlaw. Pagkagabi na sila pwedeng mukaon. Kagahapon, gituyok ni Mayor Rodrigo Duterte ang mga mosque aron apuran og pagkaon ng mga Muslim. Tinud niya kining ginahimo isip suporta sa tanang tribo sa Muslim sa syudad. Panata ko man sa ako mag-igsoon ng Muslim. Kasi it started with my father many years ago. Si American pa iyang wandi na to. Dugay na ni. Unang giyatuan sa mayorang Al-Masjidul Jamia Mosque sa Purok 20 Lower Sangilanan, Maa, Davao City. Gibisita sab niya ang Al-Masjid Salam Mosque sa Upper Sangilanan Center sa Maa. Ay di, dako pasalamat po mi sa gihatag ni Mayor sa mga tabang. Kada Ramadan na siya nga tabang niya sa amoa. Every Ramadan or pag-abot sa December, nag-atag sa amoa o sa mga calamity nga mo abot sa amoa. Basta permit sa rin suporta sa amoa. Gawa sa Maa, nang hatag sab si Mayor Duterte sa tulo ka mga moske sa ang Ramadan, tradisyon sa relihiyong Islam, aron sa pagpangilin aron mahinluan ang kaugalingon sa mga sala. Vina Araneta, ABS-CBN News. Ug magatong mga balitang naglangkob sa News Patrol karong buntaga. Mga kapamilya, daghang salamat. Aron nga maminusa ng malnutrition